Diyan na ba? Diyan na, oo. Hanggang na. Ay, dalawa pa kayo eh. A day in my life bilang isang tambay at nilayasan ng asawa dahil kaka-cellphone. Maaga nga pala akong gumising at maaga akong maglalaba dahil flight na nga pala namin bukas. Ako nga pala ang unang nagising. Nagsimula na nga akong maglaba kaya lang naisip ko ay hindi ako mabubuhay nang wala si Bebo. Kaya nga ginising ko na siya para sabihin na tulungan niya ako maglaba. At kung nagtataka nga kayo ay bakit napakabilis ko maglaba, wag niyo nang pansinin dahil sasali nga pala ako sa tournament ng pabilisan ng paglalaba. Kaya naman nag-e-ensayo na nga ako. Masama nga rin pala kasi yung loob ko kasi nga nilayasan ako ni Bebo dahil nga cellphone ako ng cellphone. At ako pa talaga ang may ganang magalit at sumama ang loob. Hoy, babae nga pala ako at palagi akong tama. Sa sobrang sipag ko maglaba, pati yung cover ng sopa namin ay nilaban ko na kaya lang yung isa nga lang. Huwag niyo na nga rin palang tanungin kung bakit ganyan yung kulay ng tubig namin. Natural lang yan dito sa amin. Sanay na nga pala kami, sana kayo din. Ayan na nga pala yung mga nalaba namin. Hindi naman talaga ako dapat maglalaba, kaya lang. Ay meron nga pala kaming pupuntahan bukas. Kailangan nga ay marami kaming baong damit. Dahil malayo nga pala yung pupuntahan namin at flight na nga pala namin bukas. Hulaan nyo kung saan. At sa kasamaang palad nga ay nasira nga pala ang aming jetmatic. Ay, di ko na nga alam kung paano ang gagawin. Naiisip ko nga sana nga ay umulan para meron kaming tubig. Kaya lang wag pala. Paano nga pala matutuyo yung mga lalaban kong damit kung uulan? Ito na nga ba ang kinakatakot ko, naghihingalo na nga ang aming tubig. Mukhang mauubos na nga ang laman ng tangke. Yari ako nito kay Bebo pag uwi niya. Ay mali. Yari pala siya sa akin kasi nilayasan niya ako. Kala mo maiisahan mo ko? Di ko nga alam kung paano ko titipirin yung tubig. Kung kinakailangan nga ay wala dapat pumatak na tubig sa sahig. Nakakapanibago nga kasi ngayon lang ulit ako nakapaglaba. Sobrang busy ko kasi bilang tambay. Ang trabaho ko nga pala sa araw-araw ay matulog, kumain at mag-cellphone ng mag-cellphone. Normal lang ba yun? Nga pala si Inang ang laging tagahiyaw. Hoy! Huminto na yung washing! Bayan mo na yung kasi cellphone! Inang, wait lang, may inaayos lang ako sa cellphone. Hoy, maghapon na ang labahan. Tinga ay malapit na din ang matapos. Aabutin na ako ng siyam-siyam ka sa cellphone. Ewan ko ba, libang na libang kasi talaga ako ka sa cellphone. Saka meron din kasi akong inaalam. Mga pinag-aaralan. Ako na lang nakakaalam. Di na kita papahirapan pa na isipin. Yan nga pala yung mga damit ni Bebo nung mga araw na nag-ibilad siya ng palay at nag-grass cutter. O diba, asipag yarn. Mapapansin nyo nga yung mga damit niya ay ganyan talaga, sinadya talaga namin yung butas-butasan. Kasi nga sobrang init na lagi ng panahon. Napaka-presko kasi isuot ng mga ganyang damit. Gusto nyo din? Natatawa nga ako kasi, meron nga pala kaming kapitbahay. Di nga sabi ni Inang bakit nga daw hindi ako makibanlaw doon kay Tita Bek. Oo nga no, kaka-cellphone mo yan. Puti nga ay napakaganda ng init ng araw ngayon. Mukha namang may dadalhin kaming damit bukas sa aming flight. Marami nga pala kaming sampayan. Meron dito sa likod, sa harap, sa mga gilid-gilid. Pwede rin kayo makisampay sa amin pag wala kayong sampayan. Mabait naman yung aso namin, di naman nangangagat. Katabi nga lang pala neto ay yung bahay ng mga manok ni Inang. Mahilig nga rin pala si Inang mag-alaga ng manok para meron nga kaming iuulam. Hoy, sinampalo ka manok! Kaya naman, naisip ko nga na bisitahin ang bahay ng manok. Ngayon nga lang ako pumasok dito at mukhang eto nga ang magandang pagkakataon dahil wala namang mga manok sa loob. Nakakatuwa lang kasi naalala ko nga sa Zambales ay maraming alagang manok ang aking pinsan. Eto na nga ang hindi inaasahang pangyayari. Hinabol nga ako ng inahing manok. Wala naman sa loob ko, natingnan muna. Yung banda sa kanan, meron palang nangingitlog na manok. Pagka talaga etong manok na to ay natsyempohan kong wala sa kanilang bahay. Nanakawin ko talaga yung itlog at ilalaga ako, makaganti man lang. Meron nga rin pala kami ditong swimming pool. Gusto nyong maligo at hindi kayo maselan ay pwede rin naman. Hoy, joke lang. Marami-rami na nga rin akong nalaban pero unti lang to kumpara sa mga nalalaban ko noong araw. Ito nga pala ang aming tinatambayan tuwing Sunday. Kapag family day. Malamig-lamig kasi dito kapag katanghali. Sarap din kasi tumambay dito dahil meron ding mga duyan. Noon nga pala ay kulungan to ng baboy. Ngayon nga ay tambayan na. At eto na nga, tuwang-tuwa nga ako dahil pinahiram na nga ako ng host ng aming kapitbahay. At syempre, meron ding tubig. Diba makakayari na ako maglaba kung hindi lang ako nagse-cellphone?
cellphone. Thank you nga pala kay Tita Beck. Only water. Buti na nga lang ay medyo mahaba-haba yung hose nila at abot dito sa aming bahay. Kaya naman kinuha ko na agad at sinulot ko na nga dito para makapaglaba na. Ayan, may tubig na. Naiisip ko na nga rin na mag-igib na ng tubig. Dahil para mamaya kapag naligo ako ay merong tubig at lalagyan ko na nga rin yung aming mga ibang banyo. Eto nga ang pinakamasaklap. Nang napagod nga ako at natapos nga mag-agib ng tubig, ay bigla naman ngang dumating eto si Daddy. Okay na nga daw. Kaya naman kinakabit na nga niya. Kaya nga lang ay nasira etong pump belt. Naputol. Kaya kailangan nga ay bumili ulit ng bago. Para naman maayos na nga at magawa na ang aming Jetmatic para naman magkaroon na nga kami ng water. Nang umalis nga si Daddy ay sa amin nga ibinilin eto na tanggalin namin. Ang mga tornilyo na nakakabit para nga dating niya ay okay na ikakabit na nga lang. Problema, hindi nga namin alam kung paano. May idea naman ako kung paano siya tanggalin at demonstrate naman ni Daddy. Kaya lang ilang beses na namin talagang tinatry, hindi ko nga alam kung talagang malaki lang yung liabe. Kasi naman puro kalawang na yung tornilyo. Kaya lang huli na nang napag-isip-isip ko nga na malaki pala yung liabe. Siguro nga ay may 10 minutes na namin tong inaayos at kinakabahan na nga ako sa pagdating ni Daddy. Dahil talagang mayayari kami kasi nga pala nung una ako yung pinapabili niya. Bumili nga raw ako ng pump belt. Kaya lang, ewan ko ba? Tinatamad ako kaya ako na lang nagtanggal nito. Kaya lang ang problema ay hindi nga namin matanggal. Salit-salit na nga kami ni Uncle Jong kung paano nga rin tatanggalin. Abe, mauubos yata talaga ang nalalaman ko dito. Kaya nga naisip ko na humanap ng iba pang paraan. Kaya nga, eto na nga at nakahanap nga kami ng katala. Kaya lang napakahirap namang pihitin. Hindi ko talaga maisaktong mabuti. O mahigpitan ng mabuti kasi nga ang hirap. Ang oras nga na to ay para na akong may daga sa loob ng aking puso. Ako nga ay talagang kinakabahan na. Tsak na mapapagalitan kami ni Daddy kapag dating niya. Ito na nga ba ang sinasabi sa hula? Natatanaw ko na nga ang tricycle ni Daddy. Hindi ko na nga malaman kung paanong pihit ang gagawin ko dito. Umaasa nga ako na maihahabol pa bago siya makarating. Uy, lagot. Ay, malaki na Daddy yung ano. Yung liabe. Sige. Parang masarap na lang talaga minsan maging badyaw. Tambay lang sa Pure Gold. Pakain-kain lang sa Gedli. Hoy, pagka sinaswerte ka nga naman, napakagaling talaga ng mga baboy namin ay napaka-talented. Nang huli na nga sila ng manok. Ito nga ay nai-adobo na. Mekos-mekos na yan. Ay, sarap. Dahil nga napagod ako, napakatagal nga bago namin ayusin at wala namang nangyari. Ito nga pala ang ending, nagutom na lang ako. Pwede na nga pala ako mag-apply Biharas and Beshies, Seranico. Pwede ba? Mukhang imbis na magawa ko nga ang sira, ay nasisira ko ang buo. Yehey, gumagana na siya. Ito nga pala yung pinaghandaan ko kaninang inigib ko pa, 2 timba. Para nga sana pampaligo ko, tapos eto ngayon, meron ng tubig ang gripo. How sad! Okay lang yun, at least meron na ulit kaming tubig. Nakaligo na nga pala ako, masyado na nga palang mahaba ang aking vlog. Tawagin nga pala natin itong A Day in My Life bilang tambay part 1. Yan lang, thank you Biharas and Beshies, abangan sa part 2. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga biyahe. Maraming salamat po lagi sa pagsuporta sa Team Pinagpala.